was PRRD's time when the NAPOLCOM was totally bypassed of all appointments. It became now the right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above, yung mga colonels to generals. Kasalanan pa ni Duterte, pambihira. Ang tunay na dahilan kung bakit natanggal si Torre, napikon si John Vic. Napaamin. Sa isang pagtitipon sa Makati, eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News si DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang pagsibak kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kung kahapon sabi ni Remulla, wala siyang naging papel sa pagkakasibak ni Torre, pag-amin ngayon ni Remulla, tinanong siya ng Pangulo kung ano ang rekomendasyon niya ukol dito. Inamin din ni Remulla, di sila nagkasundo ni Torre sa rigodon ng mga opisyal sa PNP. Matatandaan nitong August 6 lang ay ni-reassign ni General Torre ang 13 senior police official kabilang ang number 2 senior official na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindi ito inaprubahan ng NAPOLCOM na pinamumunuan ni Remulla bilang ex-officio chairperson nito. Pero ipinatupad pa rin ito. Ay, teka muna, ibalik natin do. Pati ikaw, Fernando, sibak na spokesperson, nagdidikit ka kasi. Maputi ka, nahawa ka ng kaitim. O, hindi ko iniinsulto yung maitim. Maitim din ako. Proud lang. Proud to be dark. But anyway, ayan, nahawa ka. Kaya kayo mag-iingat kayo. Hindi yung dikit kayo ng dikit sa mataas na tao. Ang akala nyo yung mataas na tao na yon, parang hari. Nakita nyo ba yung convoy nito? Sino nakapanood ng video na may convoy to? Daigang presidente. Ang daming bodyguard. Pero ang gusto niyang kadikit niya. Si Pahardo. Wow. Ano kayang meron? Hindi ako yung nagdududa lang. Laging nasa likod. Ay, di sabay sila sinibak. Sinibak din to eh. Sinibak din. Mag-iingat kayo sa dinidikitan ninyo. Kasi pag dumidikit kayo sa maitim, sa may maitim na balak, madadamay kayo. Pag kumapit kayo sa madumi magtrabaho, kahit wala kayong masamang tinapay, damay kayo. Pero hindi ko rin alam kung wala kang masamang tinapay. But ang point ko lang dito, di ba? Okay ka naman dati. Maganda naman ang posisyon mo bago na epal-epal to si Torre. Dati ka na namang okay. Ngayon nadamay ka. Di ba? Anong tingin sa'yo? Isipin mo, sabay kayo sinibak. O di ano ibig sabihin nun? Bilang ex-officio chairperson ito. Pero ipinatupad pa rin ito ni General Torre sa kabila ng utos ng NAPOLCOM. This is a difference of opinion. Presidente at ni General Torre. It's actually me first. Okay. Kaya kita nyo, umamin na. Ano sabi? Kahapon, ang sabi niya, desisyon to ng Pangulo. Pero ngayon, ang kwento iba na. Tatandaan nyo po. Ito, number one fact. Huwag kayong maniniwala sa kahit anong sasabihin ng politiko. Ang titingnan ninyo yung actions nila. Kaduda-duda eh. Kaduda-duda na ito'y desisyon ng Pangulo. Anong sabi nito si John Vic? Tinanong daw siya ng Pangulo kung anong magandang gawin kay Torre. At inamin ni John Vic na meron silang hindi pagkakasunduan. Di ba? So, kailangan ituloy yung nararapat, hindi lang ng isang gusto ng isang tao. Yan ang punto ni John Vic eh. Inikot-ikot kasi itong mga posisyon sa NAPOLCOM. Ayaw niya. So, hindi dapat yung desisyon lang ng isang tao. Dapat yung buong organisasyon ang nagdi-decide para sa kanya. So, sa madaling salita, napikon si John Vic. Hindi man niya sinasabing diretso, pero meron silang hindi pagkakasunduan. Tinanggal mo eh. Pinasibak mo sa presidente. Ano pa ba yun? Hindi ka nagalit, pinasibak mo. Ano ibig mo sabihin mo? Kaibigan mo siya? Mahal mo si Torre? Concern ka kay Torre? Nagkamali, pinasibak mo. Pwede mo namang kinausap eh.
Tinanong ka ng boss mo, anong gagawin natin dito sa tao natin? Oh, pinasibak mo. Isa pa naman to si Bongbong Marcos. Kaya kayo mag-iingat kayo mga nakadikit kay Bongbong Marcos. Kasi katangian niyang si Bongbong Marcos hindi naninindigan. Yung ginawa kay BP Sara, ginawa sa'yo, Torre. Dahil merong bumulong-bulong dyan kay insecure kay BP Sara. Bumulong-bulong. Patanggal mo yan. Banatan mo yan. Hindi natin alam kung ang bumubulong yung katabi niya sa kama, o kamag-anak niya, o pinsan niya, hindi natin alam. But definitely, same sila ng bulong nito si John Vic. Yan ang problema ng leader na walang tayo. Pag ang bumulong sa'yo, hindi mo kayang panindigan, sisibakin mo talaga kahit na meron kang utang na loob. But this time, I think yung pagsibak niya kay Torre is good for the country. Nagkataon lang. But my point is, wala talagang walang yagballs yan si Bongbong Marcos. Hindi niyan pinanindigan si BP Sara. And ngayon, na nagpakidnap pa ng tao ito si Bongbong kay Torre, according mismo sa kapatid niya, pinakidnap si PRRD, hindi niya pinanindigan. Bakit? Mas takot yan sa Rimulya. Kaya pag naipit sa gitgitan yan, si Bongbong, ang leader dapat pag naipit sa gitgitan, hindi duwag, maninindigan. Hindi mangiiwan. O, teka muna, baka magalit sa akin ng Rimulya. Tabi ka. Ganyan ang ginawa. Marcos na Marcos. And at the same time, Rimulya na Rimulya. Diba? Lumabas ang totoo. Kahapon, iba ang istorya. Ngayon, iba na istorya. Umami na siya. Siya na nagpasibak. Me first. And then, it was difference between me and the general. And he refused. He insisted that his system be followed. But again, as I said yesterday, we're a nation of laws and not of men. Ayun, di ba yung sasabi niya? Nation of laws and not of men. So, hindi pwede yung gusto mo. Dapat kung ano yung nasa batas. Kung ano yung dapat. Ano yung sistema. Ano yung nakasanayan. Ano yung tradisyon. Parang ganon. Inamin na. So, it cannot be one person who dominates everything. So, in the end, there was no rancor naman. He just couldn't accept it. And the president said, okay, he asked me for my recommendation. And I said, we have to continue in this path of correcting all the errors of before. And Of the previous administration. yes, and Kita mo, mahina talaga si Bongbong. Dapat hinandle niya ng maayos yan. Kasi in the first place, okay, sa tingin nyo mali ang ginawa ni Torre. Pero kung maayos si John Vic or maayos si BBM, lalo-lalo na si BBM, pinanindigan niya yan. Inayos niya yan. Hindi sinibak. Ngayon, kung may plano man siyang sibakin at wala na talaga siyang magawa, sisibakin, at plano nyo rin palang bigyan ng posisyon, dapat ang unang announcement ninyo, meron kaming magandang posisyon para kay Torre. Ililipat ka namin dito. Eto. Ang nangyari ngayon, sinibak ka na. Ipinahiya ka na. Tinampal-tampal ka na. Niyurakan ka na. Inapak-apakan ka na, Torre. Sa harap ng media. Tinanggal ka na. Tapos biglang may pakonsuelo de bobo na posisyon. Yan, kaya sinasabi ko, bobo ka na lang pag tinanggap mo yun. Yeah? So, mali doon, hindi nanindigan si Bongbong. Si John Vic din, hindi niya masasabing hindi siya napikon. Pinersonal niya yan. Ipinatanggal niya eh. Mali din. Pati yung proseso. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Torre. Hindi ka rumispeto sa proseso kay Pastor Kibuloy. Hindi ka rin rumispeto sa proseso kay Tatay Digong. Pati yung proseso ng pagtanggal sa iyo, hindi rin nasunod. Hindi rin dumaan sa tamang proseso. So lahat kayo nagkamali.
Part of that is strengthening the institutions. My recommendation was that we have to strengthen the institution, that the institution must be protected, and then all the decisions followed from there. Ang tinutukoy ni Remulla na pagkakamali ng nakaraang administrasyon ay ang pagpapahintulot nito sa PNP chief na siyang mag-isang magtalaga ng mga assignment ng mga senior official ng PNP nang hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Nais na raw itama ito ng Marcos administration. Ever since PRRD's time, when the NAPOLCOM was totally bypassed of all appointments, it became now the right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above, yung mga colonels to generals. Kasalanan pa ni Duterte, pambihira. Talagang buhay. Animal na yan. Lahat na lang kasalanan. Pag nawalan kaya ako ng pera, kasalanan ni Duterte. Ha? Pag nasibak ako sa trabaho, kasalanan ni Duterte. Yung pagpatay kay Jose Rizal, bintang mo na rin kay Duterte. Kasalanan na naman ni Duterte. Ang bihira na nanahimik si PRRD noon. So yung pagkakasibak kay Torre, kasalanan ni PRRD. Ang bihirang buhay ito. Ang lupit nyo talaga. Lahat na lang ng pwede nyong ma-connect sa Duterte. Baka mamaya, iwan kayo ng asawa nyo, kasalanan ni PRRD kasi kinuha niya, chick boy yun eh. Pambihira kayong mga tao kayo. Baka nagka-boyfriend yung anak ninyo, kasalanan ni PRRD. Pambihira. Oh. Baka pati yung kay Jose Rizal. Itong mga taong, mga... Hindi ko lang sinasabi si John B kasi hindi ito hindi isolated case to. Ang dami na po. Lahat ng pwedeng i-connect kay Duterte, kasalanan ni Duterte. Sipin mo 'yon. Diskarte nila 'yon. Hayaan mo sila. Hindi naman lumalabag sa batas eh. Oh. Sabihin mo, napikon ka lang. Hindi mo gustong itama yung sistema. Kasi, kung halimbawa sumunod sa'yo si Torre, hindi mo naman itatama yung sistema eh. Pinapalabas mo lang ngayon na gusto mong itama yung sistema kasi lumabag sa'yo si Torre. Kasalanan ni PRRD. Ang punto niya kasi, nung panahon ni PRRD, ganun na nasusunod. 3 stars and above, bahala yung PNP chief. Pwedeng di dumaan sa NAPOLCOM. Yun ang punto niya. So wag niyo lokohin yung taong bayan, hindi mo tinatama yung sistema. Dinidikit pa kay Duterte. And the president really wanted to restore that into institutionalize it. Oh, the president na naman. Ngayon, gustong itama ng presidente parang kahapon. Oh, tinanggal siya ng presidente kasi desisyon ng presidente. Ngayon, inaama mo na, desisyon mo. O ngayon, presidente na naman. Mamaya, ikaw na naman magdesisyon. Back to how Gulo it was. ko, no? How, Ay, mag-declare ka na nga lang ng walang pasok kasi balita ko, dyan sa UST, nag-aaral yung aking anak. Bumabaha na daw, mag-declare ka na lang ng walang... Hindi niya pala hawak yun. Yorme, ialisin mo na nga yung pasok dyan sa sa Maynila. Yan lang alam mo mag-declare na walang pasok. Pambihira. Oh. the law was intended. General Torre and the president, General Torre didn't see it necessary. So the president chose the institution over the person. So was the president angered by the decision of General Torre to push through with his order of reassignment despite the fact that NAPOLCOM disapproved it already? Well, he was quizzical about it. And in their conversations, a lot of explanations were made. And it's safe to say that's the differences of opinions were there. Sabi niya, na-disappoint kaya ang presidente dahil nung kinausap na siya ng NAPOLCOM, tinuloy pa rin ni Torre yung desisyon niya na irigudon yung mga posisyon. Oh. Ako,
Kung ako tatanungin, na-disappoint presidente, hindi. Wala nga alam yun eh. Hindi niya alam nangyayari. Nabulungan mo. Kung hindi mo nabulungan yun, tuloy-tuloy si Torre. Walang pakialam yun si Bongbong. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Remulla na walang personal na hidwaan sa pagitan nila ni Torre at nananatili raw ang respeto nila ng Pangulo sa kanya. Katunayan, may inalok na raw na bagong posisyon ng Pangulo kay Torre kaninang umaga. It has something to do with anti-corruption. So I'm telling you, the president still really believes in General Torre. Okay, it is still enough that he be given offered a position to fight corruption. Yan, nakita mo, bibigyan ngayon ng ano. So, secretary na siya. Secretary to fight corruption. Yung isa naman, poverty alleviation. Pakonsuelo da bobo para sa mga bobo. Sinibak nyo muna eh. Pinahiya nyo muna sa media. And to investigate corruption. And I think that shows you that that a difference of opinion does not necessarily mean an end of a friendship, an end of a working relationship. To investigate corruption. Anong kaalam ni Torre doon? Kaya niya bang imbestigahan ng kamera? Sa tingin mo kung may corruption si Bongbong, kaya niyang imbestigahan? Are you serious? Tanong ko lang sa mga kababayan ko. Kaya ni Torre imbestigahan ng corruption? Who are we kidding? It was just that. Maging sa Secretary Remulla ay may mensaheng nais iparating Pilay si Grimulya? May tungkod eh oh. Si ano ba yan? John Vic ba yan? kay General Torre. I'm trying to reach out. Wala naman kami pinagawa yan talaga eh. Hindi lang pinagkasunduan ng opinion. So, the last time we talked to each other, there were no raised voices. Do you have any message for him? Mahirap tong kaibigan. Walang pinag-awayan pero pinasibak. Kunwari pinasibak ako ng Banateros. Tapos sasabihin walang pinag-awayan. Okay ka lang? Nalago nyo mga tao. Yes, General Torre, I still deeply respect you. I hold you in my highest admiration. I think that in the 85 days that we spent together as SILG and PNP chief, we were very productive, and I still hope that you join us in government and help us in our crusade in making a better Philippines. Pinitik pa eh. Pinagdiinan pa yung 85 days na pinagsamahan. Pinakamabilis na naging PNP chief, 85 days. Sige, kiss-kiss mo pa sa sugat yung alcohol tsaka asin. Masakit na nga eh. 85 days lang eh. Masakit na ikiniskis mo pa. Tapos wala kayong hindi pagkakasunduan. Nilinaw Ay nako.